Good evening, LA Philnaz. Magandang gabi po sa inyong lahat. And welcome to your 1 to 5 prayer and fasting week. Monday to Friday, 8 p.m. here in Zoom, March 3 to 7. Actually, March 3 to 6 lang. And Monday to Thursday lang ang Zoom gathering because we will have our culmination on the 7th, which would be the much awaited Alab-led worship night, a celebration of praise. So it's all about worship, praise, dancing in the presence of God, and a lot more. No, of course, there's an exhortation from the Alab ministry, and there will be like also groupings so that we can pray for one another and share with one another. Okay, so we're very excited. So why are we doing this? Okay, so this is not our regular Wednesday upper Zoom prayer gathering, but we do this twice a year. Okay, one in January and one in July. So why do we have one in March? Okay, when you put in the calendar a prayer and fasting, it's a guideline. No, uh, it is best for January because as you start the new year, start it right. No, connect with God, pray and fast, and then halfway throughout the year, by July, it's also good to recalibrate and pray and fast and ask the Lord for direction for the last 2 quarters of the year. But why do we have one on March? No, so it doesn't mean there's a schedule. We will stick no doon sa schedule. Yes, we did last January. We did one last January. We will do one this coming July, but especially we're doing one for the month of March. Why? Nako, yan ang magandang tanong sa ating lahat. No? Bakit? Bakit tayo magpi-prayer and fasting? Unang-una, ang I'm sorry, ang fasting na walang prayer or devotion, ang tawag doon, diet. Okay? So, hindi po tayo nagda-diet. So, part lang ang hindi pagkain, pag-skip ng meal, so anumang fasting method ang gusto nyo. Uh, More of it is connecting with God and asking Him for direction, our supplications, no? So, let's find out, bakit nga ba, no? Bakit nga ba tayo nagpi-pray and fast, no? So, let's have some volunteers, no? So, pwede kayong mag-volunteer or I'll call a person, no? To share to us why are we fasting, no? Kumbaga, not in schedule. Alright? So, what do you think? Let's ask the Anastasios. Anastasios, what do you think? No, why do we need to fast, no, during this time? Pastor, ano po we need to fast to be more sensitive sa presence ni God, to hear more clearly, to hear Him more clearly, and to grow in our spiritual maturity. And para po mas marinig natin na maiisip si Lord kung ano yung ano po niya, instructions niya sa atin, or if He has some plans for us, then we can obey Him more efficiently. Ano po, Pastor? Amen. I agree with that, no? To be more sensitive with the Lord, no? How about the others? Why do we fast, no? Sister Faith, no? How about you? Why do we need to fast? Why do you Hello think, po. yeah, the church Good evening po. doing this? Go ahead. Ako agree din po kay Kuya Aldrin. Tapos at the same time, fasting is a way to humble ourselves Mhm. and yun nga po, to be in tune with God and also to
realign po, parang realignment din kung ano yung pinapagawa ni God sa atin, to break bondages, Amen. and yung example din po na pinakita po ni Jesus, he also fasted and uh, he sought yung will po ni Lord. At Amen. saka to yung power din from the Holy Spirit. Mhm. Marami po kasing benefits din yung fasting So, most especially in our spiritual walk with God po. Mm. It seems like our church is pretty successful in our 5-year run. We increase in all areas, no? Why do we still need to fast, no? Bakit? I mean, yes, I agree with all what you have said, no? Pero, okay naman tayo, mukhang wala naman tayong problema. Ba't kailangan pa natin mag-fast? Yes, you can answer through that. Yeah. Thank you, Sister Faith. No? Additional po, fasting is to weaken the flesh and strengthen our spirit, sabi ni Al. Thank you. Yes, maraming salamat, Faith. No? I agree with you. How about the others? No? Ate Josie, why do we need to fast? Untimely naman to. January tayo, July tayo, nakasanayan na yun. Why suddenly the leadership calls for a fast? Okay naman tayo. We're doing good. Masaya naman sa church. Wala namang problema, right? So why do we need to fast? Kailangan po tayong mag-fast and prayer and fasting para dun sa mga marami nating kahilingan at yung para po sa aking mga gusto nating mangyari sa atin na mga bagay na hinihiling tayo sa Panginoon, ganun po. Mhm. Kagaya sa atin, maraming yung mga nagkakasakit palagi, paulit-ulit, ganun. Ganun po, ay naano natin yun, prayer and fasting po para alam mo yung mga band-aids na na tatali tayo sa mga ganun. Para palayain tayo, para pong ganun. Amen. 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 Yung mga kasalanan din po, ganun. Ibig sabihin natin, Josie, kahit successful tayo, Mm. dami pa rin tayong pangailangan. Opo. And in fact, kung successful tayo, mas nakakatakot dahil Opo. kainin tayo ng success, di ba? At kalimutan na natin na si Jesus lang ang bida. Opo. Diba po? Kaya kailangan natin mag-fast kasi sabi nga ni Aldrin, it weakens the flesh, it strengthens the spirit. Opo. Kasi nakakatakot po pagka ang nangingibabaw sa atin yung laman di ba? Kumbaga, sumasandal na tayo sa sarili nating galing, talino, di ba? So, kailangan natin mag-humble down sa Panginoon. How about the others? Salamat po, Ate Josie. How about the others? Meron po ba kayong gustong idagdag na bakit kailangan nating mag-fast? And this is very untimely, that church leadership calls for this, and all the things that you have said is correct, no? How about the others? Anybody else? Siguro po, Pastor, po sa akin po. Opo. Yeah, it's a way to draw near to God. Kasi pag may narinig po kasi ako noon na pag medyo gutom ka, mas nagpupursige kang mag-pray. Opo. Yeah, parang mas malapit mas malapit na kausapin po si Lord pag ganun po. Amen. Sa akin naman po, Pastor, it's consistency. We need to walk consistently with the Lord. And the more so that if God is making us successful in our ministry, in our church, the more that we really need to seek His presence, to seek His direction, and for us to be able to walk in alignment to His will po, Pastor. Amen. That is the sensitivity, no, to the Holy Spirit. Kailan sensitive tayo, no? The very reason why we don't become nagiging insensitive tayo, it's because we are, filled up with the earthly cares, no, yung mga cares of this world. Yun ang pinagkakabahala natin, kaya hindi natin naririnig ang salita ng Diyos, ang boses ng Panginoon. Maraming salamat mga dangawin, sabi dito. Sabi ni Rachel at saka ni Jai, for us to break din po sa mga kumakain ng mga
oras natin, especially mga distractions, lalo na sa time mo with the Lord. Amen. Yun, isa talaga mga reason natin. Ayan. Kung meron pa kayong na gustong i-share, please write it down and I will just read it for you. Yeah, let me share to you. Kasi last January, when we were in the Philippines, no, syempre, as much as, most of the time, wala kaming tulog. Kasi the entire, from early in the morning, wake up very early in the morning. And then we go right away to the venue. And then we conduct training, seminars, and the entire day. Then in the evening, after dinner, no, we had a good laugh, good fellowship. Then matutulog na kami. Mabuti sana kung makatulog ka kagad. Most of the time, hindi ka pa nakakatulog. You do it, mag-edit ka ng mga pictures and videos. And for me, I have to um, kumbaga mag-aral pa for the following day kasi iba-ibang grupo, iba-iba na needs, iba-ibang atake, iba-ibang kumbaga how do you pakikiharapan sila. Most of the times, puyat po, no? Puyat tayo na nandun tayo sa Pilipinas. So, madaming pagkakataon na dinudulog sa puso ko ng Panginoon na call for a fast when you get back in the States, no? Uh, my people needs it. My flock needs it. That's why right away, pagdating ko, I told the board and pastors na we will have a fast, no? And these are the things that I listed. Aside from the things, no, or some of it are like probably parehas ng mga sinabi nyo kanina. No, but before that, basahin natin ito. Sabi ni Ate Malian, it's a conscious effort to spend time praying while offering something that is pleasing to God. It is biblical, so it is true. Amen. So, thank you, Ate Malian. No? Sabi dito, so I list down things no, why we need to fast. Okay, number one, the Lord impressed into my heart that the church is experiencing lukewarmness. No, because we receive so much blessings, and then normal yan, kumbaga lukewarmness follows. In fact, sa mga individual lives natin, sa mga individual spiritual lives natin, napapansin nyo rin yan. After spiritual high, then spiritual lukewarmness. So tayo ngayon in a macro stage lang, no? Kumbaga, bilang isang simbahan, we are experiencing spiritual lukewarmness. And it is the duty and responsibility of a shepherd, of all the pastors, to lead the people spiritually. Na parang to always keep that fire inside burning. No? Pangalawa is, yes, we're praying and fasting. This special prayer and fasting week are for those people who are sick. Kagaya ni Kuya Vince, gaya ni Patrick, no, na matagal na natin pinapanalangin na sana makalakad. Ganun din si Kuya Vince. Kagaya ng mga Anastasio na naglilipat-lipat yung sakit sa kanila, no? For some reason, di natin maintindihan but ganun yung attack sa kanila, di ba? Ganun din yung sina ano rin sila Rizel and si Aye, 'di ba? Nagkakasakit din sila madalas. So, kumbaga marami pang iba, no? And I would like you to mention everybody else na gusto nating ipanalangin. Another reason why we have this prayer and fasting is that because of the growing pains. We're growing in numbers. So, ganun talaga 'yun. If we're growing in numbers, we will also be experiencing some growing pains. No, there will be misunderstanding among people because that is the modus operandi of the enemy to put divisiveness in our church. If he becomes successful and then we fall into the trap of the enemy, we didn't have the wisdom to parang decipher na it's all a trap. And then we will have a divided church. We will split into 2, 3, 4, 5, or others will be scattered within the Metro LA churches. And then we go back as a failed ministry. We're praying and fasting because, as you can see, we are feeling it. 200 is
so reachable. If we will just unlock yung the potential of inviting one person, 200 can be done next week. It can be done in the next month or 2 months from now. It's just that so happen people, no, kumbaga parang nag-died down yung desire nila to invite. And that's why we're very consistent in acknowledging, no, that the people who are, putting effort, kahit isa lang in-invite mo, kahit bumalik yan o hindi. Kumbaga, the soul matters to God. But for us, what matters most, kasi yung inutos sa atin mag-invite, hindi naman i-born again yung tao eh. Si Lord na magbo-born again. Bumalik yan o hindi bumalik yan, nakapagtanim tayo. Imposibleng hindi. Imposibleng hindi. Ngayon, pag bumalik yan, nagstay, edi praise the Lord, may bago tayong kasama sa spiritual family natin. So, hindi natin alam how to handle 200 because aminin ko sa inyo, kami nahihirapan ngayon i-handle yung 140. No? When I say 140, 140 tayo kasi kapag walang absent. No? Pero ang nasa master list natin is 200 plus. What we are aiming is not for the master list just to increase, but to get a 200 consistent attendees. Kumbaga, walang daya. Ang gusto ko kay Pastor Ray, hindi nandadaya sa numbers. Eh. Kung sino lang nandyan, sila lang ang bibilang. Alam niyo pa, pag na-late kayo, hindi niya kayo binibilang. So, kumbaga, very conservative siya doon sa pagbibilang. No? Kasi gusto natin makuha yung exact data para magamit natin yung data as an effective tool para i-increase pa natin yung ating potential sa ministry. Yes, we want wisdom para po i-handle yung 200 na paparating. Kasi mahirap po yun. Hindi po basa-basa yun dahil ito po ay mga mga kaluluwa na hindi naman to i-handle mo yung lilinisan mo yung 200 na silya at ibebenta. Ito po may puso, kaluluwa at kailangan na pag-ibig ng Panginoon. No? What else? Siyempre, pray tayo, pa-fast tayo para sa mga connecting events nating paparating na all year round naman yan nangyayari. Sa ating evangelism program, no? How we evangelize sa sermon natin, how we evangelize sa courtyard, how we evangelize sa ating workplace, sa school. What else? We are fasting and praying this week because of discipleship. Now, we are a discipleship church. We are seeking disciples that has a heart for God and a heart for discipleship. What else? No? Eto na nga, tinawag na tayong maging missional church. So, we are praying how to be a missional church. We had a good run sa ating first mission trip, but how are we going to handle next mission trips? No, who's going to raise the funds? Who's going to go? Alam mo yun? I mean, mahirap siya, hindi siya madali. Pero we need to pray how. We also need to pray how to plant church. Ayan. No, kasi honestly, aminin ko, wala akong idea. Pero may mga pinag-uusapan na kami sa leadership at kumbaga gusto natin na ang Diyos ang mag-lead sa atin. Imagine nyo, ang dami nating panalangin, kaya pagka nauubos ang oras natin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, ay panalo ang enemy. Kasi ang dami nating gagawin, di ba? So sabi ni Darren, good evening po, we need prayer and fasting to seek deliverance from the enemies, no, and circumstances. Napaulit-ulit na nangyari na hindi maganda. Amen. Thank you, Darren. Napakaganda nun. Patay ako dyan, so I was never counted because I am late always. Hindi po yung late na as in darating siya, yung tipong tapos na yung service.
no? Nagjo-join na lang sa courtyard. Yun ang hindi kinakount. Pero kung na-late ka lang dun sa worship, no, hindi naman. Ang hindi lang kinakount ni Pastor Ray, pag dumating ka, sa courtyard ka na pumupunta, wala na sa YD. Ayan. Ngayon, tatanungin ko naman kayo, no? Maiba naman tayo ng usapan. Nabanggit dito sa prayer list number 1, church lukewarmness. Ano ang mga signs na lukewarm ang simbahan? Anybody? Ayan. Pag walang nagsalita, di tatawag tayo. Okay. So, what do you think? Ano ang mga sign na lukewarm ang simbahan? Sige, tanungin uli natin tanungin natin si Allison May. Good evening, Allison May. Good evening po. Mhm. Ay, sorry po. Kakapasok ko lang po sa Zoom. Ano po yung tanong? Tanong ko lang, ano ang mga signs na ang church ay nagiging lukewarm? No? Ano, teka, explain ko muna, ano ba ibig sabihin ng lukewarm? Ang lukewarmness, no, sabi kasi sa salita ng Diyos, no, kapag mainit ka, maganda yun, no? Baga, mainit ka sa Panginoon, di ba? Pagkatapos, kung malamig ka, okay din yun kasi kung malamig ka, mako-convert ka as mainit, di ba? Pero ayaw na ayaw niya yung lukewarm kasi sabi niya, idudura ka niya sa kanyang bibig. Ayaw niya yung lukewarm. Ibig sabihin ng lukewarm sa Tagalog, maligamgam. Ayaw niya nun kasi wala kang side nun eh. Nasa gitna ka. Diba? So bakit nagiging lukewarm ang simbahan? Ano sa palagay niya mga rason? Bakit nagiging lukewarm ang simbahan? Go ahead. Uh, I think para sa akin po, one of the reason na pwede po nagiging lukewarm ang isang simbahan could be too comfortable, just Mhm. na hindi na po nagsa-strive to do better. Kasi like let's say you think that you're like for example po, you're studying and then you think you're doing well, but you're pretty satisfied that you're doing well, so you don't strive to do better, even better. Parang ganun po Mhm. yung example ko. And it could be naman po na nagiging lukewarm po because something comes along the way. Mhm. Could be personal or with someone, and then you feel like naapektuhan na din, you feel down Mhm. to the point na naapektuhan na po si Lord, na either tinatamad po mag-church Mhm. or hindi na po on fire mag-ministeryo kay Lord kasi iba na po yung nasa isip. Ganun, Mhm. nasa side na po yung focus kay Jesus. Yun po. So hindi na si Jesus yung bida. Apo. Yun. Kumbaga parang may bago ng bida, maaring hobbies to or anything, no? Kumbaga nasa sidetrack siya, parang ganon. Yun yung, so yung sinasabi natin, ang lukewarmness nagsisimula personally. And then collectively, pag maraming lukewarm sa atin, it becomes a church lukewarmness. Di ba? And this is something that we cannot hide. It will always be seen. Alam mo yung tao na dati talaga makikita mo na talagang si Lord ang nasa una niya sa listahan niya. Ngayon, parang lito, parang lutang, parang, alam mo yun, iba yung focus, no? Parang ganon. Ayan. So, thank you, Allison. Yes. Basa muna tayo dito. Sandali. Okay. Sabi naman ni Ate Malen, lukewarmness pag not joining any ministry. Yeah, that's good. Yeah, kasi kumbaga bawa, no, 35 years ka na sa simbahan tapos wala kang ministry, di ba? So inabutan ka na ng mga bago na tipong last month lang kararating tapos ngayon gumagalaw na para sa Panginoon, di ba? Kumbaga, ang ministry naman, hindi naman para magpasikat ka sa ibang tao na sa simbahan. Ito this is between you and God. Alam mo yun, wala kinalaman yung pastor dyan, or walang kinalaman yung dahil nainggit ka, dahil nag-ministry yung isa. Ministry is about your relationship, no? And manifestation niya ng iyong relationship sa Panginoon. Sabi naman ni Rachel, di ka na excited magsimba.
at mag-serve. Pumupunta ka lang kasi nahiya ka na lang kay pastor. O nahiya ka dahil pag tinawagan ka ni Pastor Ray, una saan ka na, di ba? Kumbaga, hindi kita nakikita, no? Nahiya ako, ha? Papakita muna nga ako, tapos absent uli. Yung mga ganon. Yan, sabi nga, need ka pa tawagan para umattend, no? Pag di mo tinawagan, tatampo. Kapag tinawagan mo, ayaw kang sagutin. Di ba? Parang nakakalungkot, di ba? Pero yun nga, sign nga yun ng mga lukewarmness. Ayan, sabi naman ni Aileen, growing in quantity but not in quality. Amen. Nadali mo. Maaring tumaas tayo sa quantity natin, pero yung quality naman, di ba? Parang ang daming mga Sunday Christians, mga ganon. So gusto natin lahat ano no, talagang lahat naman 'yan binago eh. Ang problema lang nawawala lang sa hulog no yung direksyon no. Kaya importante itong prayer and fasting eh. Parang na ano tayo na ibabalik sa atin yung parang tinatapik tayo ng Panginoon na o balik tayo sa focus natin. Sabi ni Rachel Anjay, reason po siguro ay inasa lang sa church yung feeding ng salita ng Diyos. Walang personal actions like devotions, quiet time, reading the Bible. Tama, no? Kasi kapag sa church, kakain ka lang linggo. So imagine mo kung kakain ka ng pagkain mo linggo lang, eh talagang mangangayayat ka. Maganda yun sa nagda-diet, pero sa spiritual sustenance mo, hindi maganda yun. Ngayon, ang church kasi, nag-design no ng spiritual food program para healthy ka. Andiyan ang Wednesday upper Zoom gathering, kaya dapat umaattend ka kasi marirelax ang puso mo sa panalangin sa Panginoon eh. At saka magiging selfless ka kasi nananalangin ka para sa iba. At benefit mo na ipapanalangin ka. 'Di ba? Tapos yung mga kwento ng iba, natututo ka sa buhay nila. So hindi mo nagagawin yung mga maling ganon, 'di ba? Tapos andyan ang Friday D-Clusters kung saan pinag-uusapan natin, nagdi-deep dive tayo dun sa word. No? Ito yung tinatawag na kumbaga exegetical. No? Ito yung tinatawag na hinihimay natin isa-isa yung mga pinag-usapan nating learning to ponder last Sunday. So ito yung official Bible study ng simbahan. Yan. Kaya nandun tayo lahat because of the parking. Kasi dati ang design ang gusto natin per bahay. Pero ang isang challenge sa LA kasi ay parking. So, nandun tayo lahat kasi lahat tayo doon sa church may parking tapos i-divide na lang per interest. Nandyan ang ating ang worship team, ang UNLAD, meron pa yung Saturday worship. Alam niyo ba na hindi yun Saturday practice? No? Kasi kung magpa-practice ka, dapat mag-practice ka sa bahay, 'di ba? Ang Saturday, dress rehearsal na 'yan. Kumbaga, worship 'yun itself, no? Kasi pag hindi ka nag-worship na Sabado, wala kang ilalabas sa linggo, 'di ba? So hindi siya practice, it's a worship itself. So kaya bago sila mag-practice ng worship, no, technically practice para sa mga Christian sa Christian world, ang ginagawa nila, nagkakandak sila ng devotion. So isa-isa sila nagli-lead sila. So may Bible study pa tayo na Sabado. Kahit hindi ka part ng worship team at gusto mong sumama sa Bible study, I'm sure welcome ka at makinig ka sa kanila, no? Tapos gusto mong matutong umawit o tumugtog, o di welcome ka rin doon. At ikaw ay matututo, lalapit ang puso mo sa Panginoon. Tapos siyempre, meron tayong linggo. O, di ba? Enough na kasi yung 3 araw eh. Di ba? Kasi pagka dinagdagan mo pa yan, ang tawag doon over fellowship. Kasi kailangan mo ba talaga ng iba pang maraming kinds of fellowship? Kasi pag nag-over fellowship tayo, ang tendency, unang tanong, gusto ba nating makita yung mga tao sa simbahan dahil gusto natin talagang matuto sa salita ng Diyos? O gusto lang nating gumimik? Gusto nating barkadahan? 'Di ba? Ang tendency kasi, ang problema, no, sana makinig kayo sa akin dahil ako 25 years nang na naglilingkod sa Panginoon. Ang dami ko pong nakita
na ang problema sa over-fellowship, nagkakagatan yung mga tupa. Kasi nga, overexposure, over-familiarity. So, ang tendency, pag nag-over-fellowship, green jokes na, murahan na. Kasi nga, masyado na silang close eh. Alam mo yun? Kasi pagka walang shepherd, ang tupa magkakagatan. 'Di ba? So, hindi rin makakatulong sa atin yon. Ngayon, minsan sasabihin natin, o para walang problema sa ganitong ganyan, sa ganitong ganyan, mag-Bible study muna tayo bago tayo maglarong badminton. Pwede naman yon. Pero kasi, meron kasing panahon para mag-aral ng salita ng Diyos. Umatin ka ng Wednesday, ng Friday, ng Sunday. 'Di ba? Para ready ang puso mo maglaro ng badminton, ng volleyball, 'di ba? Kasi kung doon mo lang gagawin 'yon para maalala mong Kristiyano ka at hindi ka manakit, hindi, it will not serve the purpose, no? Kaya ang hamon ko nga, umattend muna kayo ng 3 gathering kada linggo. Saka tayo magdagdag kung gusto nyo pa. Di ba? Kasi kung di ka pa naman nakaka-attend doon sa 3, bakit pag gusto ng iba pa? Di ba? Kasi umaga, mag-over fellowship tayo, magkakaroon tayo ng problema. No? And then it will lead to lukewarmness. Sabi naman ni Giselle, walang zeal ang mga tao pag, ano to, dali. Pag-camp lang po sila excited. Ha ha ha. Ayan, refer to D.S. Mark's preaching. Hehehe. Ayan, so I mean, yun nga nakakalungkot ano. Pag-camp, ang dami natin eh. Pero pagka, alam mo yun, panalangin, konti tayo. 'Di ba? Kasi merong fun experience doon sa camp. 'Di ba? Kumbaga, ang buhay ng Kristiyano kasi, we need to be consistent. Konti lang o marami, kailangan darating tayo kasi commitment natin yan sa Panginoon. Hindi sa kaibigan natin. Tol, pupunta ka ba Friday? Hindi eh. Pwede. Sige, hindi na ako pupunta. Wala ka naman pala. Walang saysay dyan. Hindi masaya, wala ka. O si tol mo na, yung tol mo na, yung tropa mo na, yun na si Lord mo. Kasi hindi ka pupunta kung wala siya eh. Di ba? So sabi naman ni Tita Pepot, lukewarm, maligamgam. Minsan may church na ayaw nila or pastor or namimili ng pastor. O tama naman yun. Di ba po? Huwag tayo namimili na nagsasalita sa pulpito kasi lahat naman yan ay kumbaga tinalaga ng Panginoon. No? Siyempre, meron naman talaga tayong karapatan na mamili kung sinong pastor ang ating susundan or simbahan na ating sasalihan. Pero kapag nag-commit na tayo doon, let's put our commitment sa Panginoon, no? Kumbaga, and it follows, it will manifest sa pagsunod sa alituntunin na pinapatupad ng leadership, liderato ng simbahan. Salamat po, Tita Pepot. Sabi naman ni Ate Faith, no, lack of passion for God, no? Ang sabi dito, lack of passion for God. Pinipilit pa sa mga gawain ni Lord. May compromise sa buhay, no? Focus on reputation before than genuine worship sa Panginoon. Oo. O kapag ka may karay-karay ka talaga mga hindi mo pa nire-release sa Panginoon na mga kompromiso kagaya ng pag-inom, paninigarilyo, pambababae, panlalalaki, alam mo talaga yan, mga compromise yan sa buhay. Dapat yan, binibitawan yan. Di ba? O lack of passion, pinipilit nga. Baka kailangan ka pang i-follow up. Di ba? Tapos tanongin mo, ilang taon ka ng Christian? 15 years. Pero pinapalo up ka pa rin. Di ba? Parang kalungkot yun. No? Kumbaga, lukewarm. Ang problema po kasi, ang lukewarmness is contagious. Kapag ka naging lukewarm ang isa, lukewarm ang madami. Di ba? So, kailangan talaga ay ipanalangin natin to. Okay, sabi naman po ni Zoe, ayaw po na mag-step up to one's own faith, such as trying to disciple other people. Hindi na china-challenge yung sarili to really
try apply the Lord's word into one's life constantly. Yan. I agree, no? Takot mag-disciple or takot magpa-disciple. Diba? Kasi kung, naku, yung mag-disciple kasi hindi pa ako ganun ka-mature as a Christian. O di magpa-disciple ka. Di ba? Ganun lang yun eh. Di ba? So, para mas mag-grow ka and eventually you pay it forward and you become a discipler. Sabi naman ni Aldrin and Jasmine, sign of lukewarmness in a church would be people not willing to be transformed by God to be Christ-like from glory to glory. Yeah. Amen. Sabi ng uling Darren, maraming alibay, pastor, na hindi makaka-attend sa mga gawain or ministry ng Panginoon. Ayan. Sabi naman ni Ate Malen, Amen to over fellowship, pastor. Aray, I heard you, pastor. Nag-over fellowship ka ba, Ate Malen? Okay, so yun na, di ba? Kumbaga, these are the very reasons kung bakit nagiging lukewarm ang simbahan. Kasi ang problema po kasi sa over fellowship, kapag halimbawa, di labas kayo ni sister ganyan, labas kayo ni brother ganyan, di ba? Labas kayo. Di pagod na pagod kayo. Ngayon, tatawag ka ngayon sa ano mo, worship leader mo, sa ministry head mo, ay, hindi ako pwede bukas, no? Palitan mo ko kasi puyat na puyat ako eh. Yun, apektado. Yung dapat mong commitment sa Panginoon, hindi mo magagawa kasi bangag na bangag ka, puyat na puyat ka dun sa ginawa mo dahil nag-overfill. Maaaring hindi wala naman kayong ginawang masama, pero yung effort mo na para sa Panginoon, no, inilagay mo sa over-fellowship. Alam niyo, tsaka alam niyo minsan, masarap yung namimiss natin ng isa't isa. Nagkikita lang tayo na nakikita tayo ng ano, nakikita tayo ng Miyerkules sa Zoom, nagkikita tayo ng Biyernes, 'di ba? At kakain tayo ng lugaw ni Ate Rose, 'di ba? Ganun, palabok ni Ate Josie, 'di ba? Pag Linggo naman magkikita tayo, sabik na sabik tayo dahil 'di ba? Makikinig tayo sa salita ng Diyos, babaguhin niya yung puso natin, mag-altar call tayo, ipapamuhay natin Monday to Friday, pagkatapos kakain tayo sa piging, tapos magkakaroon tayo ng sports activities, di ba? Ang sarap. Alam niyo ba na kinainggitan tayo bilang simbahan? Gusto niyo, pakita ko sa inyo yung mga messages sa akin eh, ng mga ibang simbahan eh, yung mga dati kong ministeran, mga kakilala kong pastor, mga kakilala kong ibang Kristiyano sa Pilipinas o dito sa Amerika, na hinggit na inggit sa atin. No? Not naman in a negative way yung inggit nila, pero tuwang-tuwa sila para sa atin. Dahil sabi nila, katuwa naman kayo, nagagawa nyo yan. Imagine nyo, hindi kayo nagbabayad para sa pagkain nyo every Sunday. Every Friday. Hindi, ang sarap ng buhay nyo. Pwede kayong mag-dive dyan sa basketball court nyo. Ang ganda, tablang-tabla. Oh. Eh sa amin, pag nag-dive kami dito sa basketball court namin, yung mukha namin, dadamputin namin sa spalto, sabi nilang ganun. So, di ba, parang sabi ko sobra talagang blessed pala namin, ano? Kasi ang dami nagko-komento ng ganun. Di ba? O sabi ni Ate Malen, no, hindi sa over fellowship daw sa umaaray. It's the smoking that I'm guilty of. Yes, amen. Ate Malen, we will pray for that bondage to be removed by the Holy Spirit. And I can attest, I can assure you that is possible because I thought before it is very impossible because I'm like at 20 to 30 sticks a day before I started smoking when I was 14. Okay? So, imagine yun. Kumbaga sa family namin, normalize ang smoking. So, when I got born again, I really gave my heart to God and I told Him, this is my Isaac. Sabi ko, Lord, itong paninigarilyo, itong Marlboro Lights, sabi ko. So, ibibigay ko na sa iyo, Panginoon. So, hanggang ngayon, ako'y pinalaya ng Panginoon sa bandage na yan. So, yan, kaya isa sa mga magandang ah, madahilan yan para tayo ay manalangin. Amen, Pastor, sabi ni Ate Malen. All right. So, sabi nga, Amen, Pastor, that's my fasting. That's the best
I can do right now. Amen. Amen. And if you ever fail, then let's just go back and be refocused on God. Amen. Anything else na gusto nyo idagdag? Bakit merong lukewarmness? Susulat nyo lang kung meron. Pero let me share to you, no? uh, the list, no? Bakit may lukewarmness? Okay? Maaring you can find this in our church, maaring hindi naman. Kumbaga, I don't made this list specifically to parang sideswipe people. No, it's not my thing. I just go objectively say what I see. As simple as that. Okay? So, nung nilist down ko, bakit may church lukewarmness sa church namin at sa ibang churches? Here are the list. Praying for church lukewarmness. Una, specifically sa church natin, no? Attendance in Friday D clusters bumagsak. No, we usually have like 60, 70. Boom, bagsak ngayon. Lalo na nung ah, pagbalik ko, halos kakalog-kalog na kami, 30 na lang, no? 35, ganun na lang yung number. No, kaya starting this coming Friday, no? Pastor Rave, bilangin na, may attendance na rin tayo sa Friday at may pahula na rin tayo kung ilan tayo. Di ba? At kumbaga, malay nyo, may premyo. Kung wala naman, edi at least masaya tayo. Nagulaan tayo kung ilan. Okay? Ayan, listening mode sa upper Zoom, no? Alam nyo, kapag nagda-drive ka, may inaalagaan kang caregiver ka, inaalagaan mo yung matanda, or kaya nag-aalaga ka na, bagong silang yung anak mo, nag-aalaga. These are all, ano na yan kumbaga, tawag nito, given na excuse na yun, di ba? Pero kung pwede ka naman mag-join, pero para lang makita na nandun ka, present ka, di ba? Mag-listening mode ka. Pero pwede kang mag-join. Ikaw at ang Panginoon ang nakakaalam kung pwede kang mag-join o hindi. Di ba? Pero you preferred na habang nakikinig na nagpe-Facebook ka, lukewarmness yun, di ba? O ikaw ang makakaalam niyan, hindi yung tao na nasa paligid mo. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Kasi sa totoo lang, may mga tao naman na talaga namang hindi makakasagot kasi nagdadrive. Aabutin sila ng alas 8 ng gabi. Actually, na-appreciate ko yung mga ganun tao. Kahit na pauwi na sila, mag-on sila ng Zoom, makikinig. That is for the listening mode. Yun, para dun yun. Pero pag nag-listening mode tayong lahat, tapos kami na lang ni Ate Josie nag-uusap. Di Jeff and Josie show na to. Di ba? Parang Jeff and Josie's radio program. So, hindi ko sinasabi na huwag kayong mag-listening mode. Ang sinasabi ko, sana naman, kung talaga naman pwede kang sumali, sumali ka. Kasi responsibilidad mo yan sa Panginoon para palaguin ka ng Panginoon. Diba? Kung nag-Facebook ka lang, may ka-text ka lang, kasi naka-listening mode ka, sayang naman. Diba? Na-miss mo yung, yung being involved in a fellowship kahit na sa Zoom. Again, para doon sa mga nagpapadede ng bata, doon sa nag-aalaga ng mga kanilang kliyente sa pagiging caregiver, no? You should admire these people, yung mga nagdadrive, di ba? Kagaya minsan ni Kuya Dave, nagdalagay siya ng kanyang earphone habang nagtatrabaho siya dun sa laboratory. Alam mo yun? They still wanna be part. Para sa kanila, yung listening mode. Naintindihan po natin. Ngayon, pagka tayo lahat nag-listening mode kasi hindi lang natin feel na mag-join, lukewarmness tawag doon, di ba? Ayan, praying for church lukewarmness. Facebook instead of Wiley. Di ba? Kalungkot naman yun, linggon-linggo. Di ba? Alam nyo, kaya kayo pupunta ng Wiley in person kasi makikinig kayo ng salita ng Diyos. Nagagawa naman namin sa Facebook yan, Pastor. Parehas lang. Parehas lang naman itsura mo dun tsaka dun sa Wiley. Pero hindi mo naman magagawa na kamayan yung sa halina't sama-sama yung hindi mo naman magagawa na makipag-pray ka pagka dun sa altar call. Hindi mo magagawang mag-altar call. Hindi mo magagawang kumain kasama yung mga kapatid mo sa pananampalataya.
'Di ba? So, meron pong rason ba tayo broadcast sa Facebook? Kasi po, ito po ay para sa mga taong kagaya ni Patrick na gustong-gustong pumunta ng church. Kaso, meron po siyang autoimmune, hindi siya makalakad. Kagaya po ngayon na na-experience si Kuya Vince, alam niyo po, itong mga taon to, gustong-gustong pumunta ng church. Kaso lang, nagkaroon sila ng problema. Imagine mo, ikaw, ang lakas-lakas mo, di ba dapat thankful ka sa Panginoon? Pero tinatamad ka, kay lata ka lang doon sa sala nyo, nanonood ka ng Facebook. Total, malaki naman sa TV yung ano eh. Lalo na ngayon, may YouTube live tayo, pwede mo pang panoorin sa TV ng live. Di ba po? Kaya masakit, nanood ka sa Facebook, imbis na nasa Wiley ka, pagdating ng alas 4, pupunta ka sa courtyard. Di ba? Para hindi mo ma-miss yung fellowship. Ay, lukewarmness tawag dyan. Pasensyahan na po mga kapatid. Sinasabi ko lang yung totoo. Wala akong sinasabing tao kung sino man. Sinasabi ko yung totoo. Sinasabi ko. Kasi mahal ko kayo. Hindi ko kayo pababayaan na nalalaglag na kayo dyan sa bangin. Hindi ko pa kayo sisigawan. Uy, bangin dyan. Huwag ka dyan. Ah, alcohol. Yan. Di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Nalulungkot ako minsan sa mga simbahan. Baka naman wala sa simbahan natin to. Baka sa isang naku, kayo talaga mga ibang simbahan, no? Pero kami, simbahan namin, baka wala naman to. Di ba? So, sabi nga parang sa langit, no? Dito sa lupa, para ng sa langit. Kapag sabi kasi ng Panginoon, He wants heaven to be seen din dun sa earth. Ang earth, practice ground, papuntang heaven. Kapag na-confirm mo kay Lord, yung kanta nga, may kanta eh. Kinakanta namin kagabi kahapon ni Tatay Tony. Nagulat ako, alam din ni Tatay Tony yung kanta na Sa langit wala nang bir. Di ba? So, imagine mo yun. Kung sa langit, sabi nung ano ako, ewan ko kung Christian yun, malamang hindi. Malamang tanggero yun. Pero sabi niya, sa langit walang beer. Kung wala sa langit walang beer, bakit may beer pa rin tayo dito? Di ba? I mean, sana naman, di ba? Itong mga ibang simbahan na to, ewan ko sa kanila. Pero sa simbahan natin, malamang walang ganito eh. Ano? Walang bulgar words sa simbahan natin. Maniwala kayo. Mababait yung tao sa atin eh. Baka nga, hindi na natin alam mag-fasting patungkol dito. Walang cursing pag nagbabasketball. Nako, sus ko po. Wala po, wala. Green jokes, ay lalo na to. Wala, zero. Kapag sila-sila lang, pag tayo-tayo lang, kapag tropa-tropa lang, ay, ang lupit. Di ba? Wala. Kaya tayo lukewarm. Ayan, nagiging worker lang tayo kapag month of October or November kasi Workers' Appreciation Month na eh. Mahirap na. Baka hindi tayo mabigyan ng jacket. Kailangan galaw-galaw tayo. Kaya tayo lukewarm kasi alam niyo po, meron tayong stubborn heart. Tigas yung puso natin. Meron tayong kalyo sa puso na dapat kinukudkud yan ng Holy Spirit para po anytime na i-rebuke tayo ng Holy Spirit na sasaktan tayo. Alam nyo, ang pinakamalungkot na stage ng heart kapag ni-rebuke ka ng Holy Spirit sa pamagitan ng song, sermon, Bible study, no? At na-realize mo na ikaw yun at humingi ka ng tawad sa Panginoon, yun, ang ganda ng puso mo. Pero, kapag kahit anong pagpapaalala sa iyo ng Panginoon, pero hindi mo talaga pinapansin, may kalyo puso mo. Or, kung na-sense mo naman na ikaw ang sinasabi ng Panginoon na baguhin mo to, baguhin mo yan. Pero, madami ka pa rin dahilan, anak ka ni Darius Rason, kasi ang dami mong rason sa buhay, stubborn ng heart mo. Yun, lukewarmness. Lukewarmness as an individual, and then lukewarmness as a church. Ayan. So, tayo po ngayon ay dadako sa ating devotion. At
kagaya ng pinag-aralan natin sa nung Sunday kahapon, no, ang Lord's Prayer. Pero ngayong gabi, pag-usapan lang natin, particularly yung verse 9, no? Tapos bukas, verse 10, no? Then Wednesday, verse 11, di ba? So, magbigay tayo ng ating mga kuro-kuro, tapos tayo manalangin. So, sabi dito, no? Sorry, 6 piece pala, hindi 5 piece. Mali mali yung sinabi ko kahapon. Okay, God's person, yung unang ating pag-uusapan. God as a person o persona ng Panginoon, no? So, tingnan natin dito, no, sa ating sabi dito sa verse 9, Our Father in heaven, your name be honored as holy. Sa Tagalog, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. O sa atin, version natin na kilalang Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo or ngalan mo. Diba? So, familiar tayo lahat doon. No? So, kayo, tatanungin ko kayo, para sa inyo, pag sinabing God's person, yung persona niya, no? Eh dito, binibida niya na siya ay yung Ama. Di ba? Kilala naman natin siya sa ibang, alam mo yun, bilang Diyos, bilang King, bilang Judge. Para sa inyo, ano ibig sabihin nito? Ama namin sa langit, no? Sambahin nawa ang pangalan mo, no? Our Father in heaven, your name be honored as holy. Kayo, anong masasabi nyo? Kung pagninilay-nilayan nyo ang salita ng Diyos dito sa verse na to, anong masasabi natin sa Panginoon? Okay, anybody can start. Or pag wala, I'll call. Let's call on, ayun, go ahead, Aldrin, go ahead. Pastor, ano po katulad po ng example niyo po yesterday sa preaching po that as me, I'm also an earthly father. So I would do anything and give anything for my kids. Basta kaya ko po, and it's for their own good. It would benefit them. It would give them an advantage at something or school or maybe a sport, anything that is good for them. I'm willing to give. Then basta I can give it. So what more? Our heavenly Father, he's a perfect Father that knows what we need, what we uh, what we desire, our heart's desire, yung kailangan po natin para po sa ikabubuti po natin. Kumbaga, like for example, I know like for my I have an 8-year-old and a 20-year-old. So iba po ang needs ng isang 8-year-old sa isang 22-year-old. So ganun din po ang Heavenly Father natin. He knows not just our physical maturity but also our spiritual maturity. So if we just ask from him, then he is willing to give it, and he knows what we need depending on our maturity. Yun po, Pastor. Amen. No? Ganda ng sinabi mo kasi may wisdom dun eh. No? Iba yung approach mo sa 22, iba yung approach mo sa 8. Kasi ako na-experience ko, there was a time, yung isa elementary, yung isa high school, yung isa college. 'Di ba? Ngayon, yung isa very much adult na pwede na mag-asawa. Yung isa naman nasa college, yung isa naman papasok na high school. So iba-iba, I mean iba-iba sila na need. Yung isa ang need niya lang gusto niya lang na magpahatid sa mga kaibigan niya. Yung isa ang need niya lang nung bata pa yung bunso, ang gusto niya sasamahan mo siyang mag-ano kayo. Yun yung tea party. Mga ganun. So imagine yun, laki-laki nung katawan ko, nagkikipag-tea party ako sa kanya. Yung panganay naman, ang gusto niya, papahiramin mo siya ng kotse o kaya bibigyan mo siya ng pera para makita yung friends niya. I mean, iba-iba sila, totoo yun. Iba-iba na needs. No? And kung titignan mo siya sa spiritual realm, ang Panginoon, iba-iba rin tayo na needs. Di ba? Meron sa atin matured na, meron sa atin immature, yung iba sa atin nasa process, yung iba sa atin mabigat yung pinagdadaanan, yung iba sa atin ang saya-saya ng season ng buhay nila ngayon. Iba-iba yung approach ng Panginoon. At bilang isang ama, no, nandun siya palagi para alalayan tayo, mag-provide, mag-protect. 'Di ba ganun ang ginagawa natin mga tatay?
we provide, di ba? We protect, di ba? Ako, very protective ako sa mga anak, kahit sa lalaki, hindi ko basta-basta pinapayagan kung saan pupunta. Di ba? May joke nga kami. Ito, joke lang naman. Parang meron kaming joke na sa pamilya, no? Ano yun, sabi ko, pagka merong lumigaw sa'yo dito, sabi ko doon sa isang anak ko, pagkatapos since bata ka pa, at may lumiligaw sa'yo, isusuot ko yung t-shirt ko, kako, bibili ko sa Amazon. Ang nakalagay, I don't mind going back to jail for my daughter. It's a joke. Pero kumbaga, kasi, alam mo yun, yung protect, gusto mong gawin lahat para proteksyonan yung anak mo, 'di ba? Kasi siyempre sa dami ng mga taong hindi magaganda ang puso ngayon, ayaw mo ano yung anak mo maargabyado, 'di ba? Yun ganun, actually ganun yung Diyos natin. Ayaw niya tayo maargabyado nung sa mga bandage natin, sa mga traps ng enemies natin, no? Sa mga bagay na ginagawa natin hindi maganda. Gusto niya maging victorious tayo, hindi tayo maging victim. Ayan. Salamat, Aldi. Napakaganda naman nun. Let's hear it from the other, sabi dun, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Our Father in heaven, your name be honored as holy. Let's hear it from Ate Josie. Ate Josie, good evening po. Kamusta ang ating tindahan? Ito po, minamalat si Aling At Josie. least Ate Josie, nasabi ko na sa lahat na hindi naman maganda kung tayong dalawa lang mag-uusap tuwing Miyerkules, ano? Opo, tama po yun. Sambahin nawa ang ngalan mo. Sa akin po, luwalhatiin natin ang ating Panginoon dahil siya ay mabuti, siya ay tapat, at siya ay walang hanggan. Amen. Yun po. Ba't pagka ikaw nagsasalera, parang naiiyak-iyak ako? I'm serious. Pag sinasabi yung ang ating Panginoon ay sadyang mabuti, ay tapat. Alam, parang may kurot sa puso ko. Hindi ko maintindihan. Totoo po. Totoo. Amen. Totoo. Totoo po Kapag, kasi. go ahead po. Yun po. Para sa akin po, kaya dapat luwalhatiin ng Panginoon dahil siya nga po'y tapat, mabuti, at walang hanggan para sa akin po. Amen. Salamat po, Ate Josie. Nga po. Pakinggan naman natin si Norvie. Ayan, Pastor Bert, Pastor Norbert, and Sister LV. Ayan, love team yan. Take it away. Take it away. Gandang gabi po sa inyo lahat. Yung pong our Father, it only means that we are depending upon Him as children. Sometimes, since we are weak and sometimes in our spiritual growth, we are immature. So we depend on Him as a Father. And as a Father, we must as well give respect. Kaya sabi niya, hallowed. Hallowed means to revere or paggalang. Kaya nararapat lamang na sa ating pambungad na sa ating mga panalangin ay inuuna natin yung Ama namin. Ikaw ay aming ginagalang. Mhm. Kaya sa atin po siguro, and I believe even when the children, praying for the children, yung unang panalangin ko sa kanila, I remember na yung sa Ephesians, children, obey your parents, for this is right. It is a command. And if you obey, it will go well with you. So yun po, na kapag yun ay ating sununod talaga, ang kalooban ng Ama, yung kanyang dalangin niya, kung titingnan natin, let your will be done, kung talagang titingnan natin, siya talaga ang ating sinusunod. Tayo rin ay para sa ating kabubuti, no? Yun ang kanyang hangad sa atin. And truly indeed, we must depend upon Him, our Father. Yun po yung para sa akin, tunay na dapat lamang tayo sa Kanya na magdepende. Hindi sa ating kakayahan, sa ating sarili, hindi sa ating mga kayamanan o ability or
anuman na ating may pagmamalaki. Kasi isang bagay po yan na sa isang church na nagiging lukewarm because we depend on other many things that we think it will be good for us. Pero nakakalimutan natin yung the best na makakabuti para sa atin ay yung umasa tayo, tumawag tayo sa Kanya, at hilingin natin sa Kanya yung ikabubuti natin talaga. Amen. Thank you po. Yun lang po. Salamat po, Pastor. Amen. Amen. Okay. Our Father, no? Sabi nga alam niyo, share ko lang sa Luke 11, chapter 11, verses 11 to 13. What father among you, if his son asks for a fish, will give him a snake instead of a fish? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Di ba? Kaya tayo, in-invite tayo ng Panginoon na tawagin siyang Ama. Di ba? Napaka-close affinity nun. Tatay Di ba? Yes, go ahead at mag-ilagay niyo sa chat box kung meron kayong gustong sabihin. Sabi naman ni Giselle, unlike human fathers who may fail or pass away, God is our eternal Father. His love never fails and changes. Si Lord lang ang consistent sa araw-araw. He is also our perfect protector. God watches over His children, shielding them from harm and guiding them through trials. Amen. Thank you, Giselle. Ang ganda naman nun. Amen. So kung meron kayong gusto sabihin, pwede niyo rin i-share. So how about the others? Lola Fe, good evening sa iyo. Pastor Bong, Tita Terry, Ate Faith, Dangawin family, Alison May. Is there anything that you want to add, no? Before you say something, good evening muna tayo sa lahat. Good evening, Zoe and Flair. Giselle, good evening. Kuya Noel Asgaraga, Rachel and Jai, Liana and Jorel, and syempre si Chipapis. No? Welcome sa ating... alam niyo ba na may bago tayong dalawang members sa church? Nalimutan ko... Alam niyo, iniisip ko, sabi ko, welcome ko si Matilda at saka si Chipapis as new members of our church. Nalimutan ko nung Sunday, pero gawin natin sa next Sunday. I-welcome natin yung dalawa. No? Pero huwag nyo ng pagkasundo, bata pa yung dalawang yan. Okay. Good evening sa iyo, Ate Eileen and Ate Malen, Kuya John Marco, Ate Jelly, Kuya Justin, Ate Darren, Tita Peps, Kuya Tyrone, Kuya CJ, hi Trixie, good evening. Pastor Rave, good evening. Wala man nagda-drive to si Pastor Rave. Ayan. And then the rest, Aldrin Jasmine, Ate Josie, the Norvi Love Team. And we have Alison May, Dangawin family, Ate Faith, Kuya, Pastor Bong, and Sister Terry and Lola Fe. Okay. How about the others? Yung mga hindi listening mode, gusto niyo po bang magdagdag pa ng gustong sabihin dito? Siguro, kung pwede sila magdagdag ng gusto lang sabihin. Pero tanungin naman natin, no? Pwede niyo isulat, ha? Anong ginagawa niyong method for prayer and fasting? It's okay kung di ka pa nagsisimula, kung masyado ka busy for the day or nakalimutan mo. It's okay. You don't have to parang make a story whatsoever. Just be honest to God, no? Kumbaga kasi meron tayong tinatawag na full fast. Ang full fast is that you just drink water, no? For the next 5 days, no? Pero kung kaya niyo yun, then go. Pero you have to consult your doctors, no? At physician niyo kung pwede kayo sa mga medical condition niyo, lalo na yung mga mayroong medical condition. Pwede ka naman din mag-skip, no? Ng meal, pwedeng breakfast, skip ka, pwede ka pag nag-skip ka ng breakfast, manalangin ka. Mag-skip ka ng lunch or mag-skip ka ng dinner, manalangin ka, no? Pwede rin naman na OMAD, no? 1 meal a day, no? Kumbaga para hawig to sa intermittent fasting, no? Pero ang gagawin mo, you fast, you pray the entire day, no? Kaya sa work, don't eat this. Bawa sa gabi ka lang kakain, no? Parang ginagawa to ng mga Muslim, mga ganun, di ba? So, or pwede ka rin naman na Daniel fast. Daniel fast. Sa Daniel fast naman, you eat no meat, no pork, no chicken, no you eat lang fruits and vegetables or
scaled fish, no? Kasi yun yung nasa ano ng mahudyo, no? Scaled fish like yung may mga kaliskis gaya ng tilapia, 'di ba? Bangus, mga ganun. So, hindi ka kakain ng shrimp. Nako, sarap pa naman nun sa ano, sa ano yan, hindi ka kakain ng talangka or squid or na walang scales. So, ikaw, anong ano, or no media fast. Pwede rin yun, di ba? Kumbaga, off ka sa SOCMED, off ka sa YouTube, off ka sa uh, anto, Netflix, no? Di ka muna manonood ng Showtime o kaya Batang Quiapo, di ba? So, kayo, ano yung inyong ano? Pwede niyong isulat doon sa mga listening mode. And then the others, yung mga hindi listening mode, you can share to us ano yung ginagamit. In addition, ako, Pastor. Go ahead, Tita Lola Fe. Oh, ang ganda ng mga binibigay na mga ways, yung mga sagot sa mga tanong niyo, Pastor. Maganda talaga. And in addition to that, hallowing the name of Jesus or of God, we do not use the name of God in promising something. We make promises and we use the name of God. Is not hallowing His name, the name of God. Or cursing. Some people curse and use the name of God. Yes. And making a promise and using the name of God and anything of that kind using the name of God is really an insult and no respect, no reverence to God. So yun, respect and reverence, hallowing the holy name of God. Yun, Pastor. Amen. I agree with you, Tita. Yeah. Yeah, practicein natin na wag natin binabanggit yung pangalan ng Panginoon kung di naman kailangan, di ba? So, kumbaga, let's respect ang Panginoon sa pamamagitan ng mga ganang bagay. Yeah. Who else? Anything else na gustong mag-share kung anong kanilang ginagamit na na fasting method? Kung wala na at wala na mag-share doon sa ating verse 9, no? Bukas verse 10 tayo. Madali naman yan Ama namin. Kabisado niyo naman yung Ama namin tayo dumako na sa panalangin, pero bago yan ay isulat nyo na ngayon yan. Sa ipapanalangin natin, isulat nyo na yung mga gusto nyong prayer request. No, meron tayong chat box. Ayan, isulat nyo na isa-isa at ipapanalangin na natin. Okay? So, sige, isulat nyo na yung mga prayer request nyo po. Ayan. Okay, sabi dito ni CJ, whenever we start our prayers with our Father, we are addressing God with respect and humility. This enables us to be dependent and surrender to the Lord. Amen, CJ. Amen. Kasi tatay mo nga, di ba? Kumbaga, ang tatay natin, nirespeto natin yan, di ba? Kumbaga. So, okay, let's start to list down our personal prayer request, no? At tayo ay mananalangin. Ayan, pumapasok na po dito ang mga prayer request, no? Isa-isa natin siyang ipapanalangin. Okay, dadako tayo sa panalangin, no? Kagaya nga ng ating sinabi, yung mga prayer request natin na sinulat kanina, na share natin sa inyo, ay papanalangin natin lahat yon, no? In church of lukewarmness, yung mga sickness and growing pains and everything. At yung mga special request niyo pa ay babanggitin din natin sa panalangin. Sige po, isulat niyo lang. Pagkatapos, kung bali popcorn prayer pa rin tayo, kung gusto niyong manalangin, bibigyan ko rin kayo ng pagkakataon para to utter your lips sa Panginoon na tayo po'y manalangin. Sige po, simulan na po natin ang ating panalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Our dear Heavenly Father, our gracious God, we are so blessed, Lord God, that we have this benefit, the opportunity to come to you anytime, anyhow, and to pray and fast and seek your face, Lord God.
as a church, as one family, Lord. We are doing this corporately to get in touch with your power, Lord God. Lord, we will be lifting up to you prayer requests tonight. I pray that before we utter our lips, Lord God, you already answered our prayers positively, Lord God. May your will be done in our lives, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa maraming successes na binibigay mo sa simbahan namin. Masaya ang aming simbahan. Maganda, malawak yung parking. Madami kaming benefits, Lord. And nawa makita namin to with so much gratefulness sa puso namin para po magpasalamat sa inyo. Salamat din, Panginoon, sa maraming miracles na ginawa nyo. Mga tao na nagbago, mag-asawa na nagkabati, mga mali na naitama, mga bondages na inilapag sa paanan ninyo. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa kami po idinggin ninyo na patawarin nyo kami sa mga pagkukulang pagkakasala, yung masamang sinabi namin, masamang naisip namin, mga masamang nagawa namin. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang magbago sa puso namin. Panginoon, tinataas namin ang aming church. Nakakaranas po kami ng lukewarmness, Panginoon. Sabi niyo po na ayaw niyo po ang lukewarm kasi po you will spit it out from your mouth. Lord God, we don't want to be spit out of your mouth. We don't want to be spit out from your mouth, Lord God. We want to stay with you. Lord, we want to be part of you. We want to be connected to you. We lift up to you, Panginoon, ang aming dinadanas, Panginoon, ang aming mga attendance na bumababa sa Friday, Panginoon, sa aming Wednesday upper Zoom, sa aming yung mga bagay na hindi magandang nangyayari sa simbahan, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, na kayo po ang magbago sa puso namin at hanapin kayo. Tinataas namin, Panginoon, si Brother Vince na patuloy po namin pinapanalangin at walang sawa po kami mananalangin upang siya, Panginoon, ay makita namin magaling, maayos dahil sa kapangyarihan mo, dahil sa kaluwalhatian mo, Panginoon. We speak of healing to him and also to Patrick, Lord God. Isabay niyo sa Panginoon, palakarin niyo silang dalawa, Lord God. Papuntahin niyo sa simbahan para po kami magdiwang sumayaw, Panginoon. At maniniwala po ang marami na kayo ay Diyos na buhay. Lord, let a lot of people witness how powerful you are, Lord. Heal them in the mighty name of Jesus. We lift up to you, Panginoon, ang Anastasia family. Keep them away from any sickness, Lord God. Lord, whatever is hovering sa sickness, Panginoon, na tanggalin niyo po lahat to, Panginoon. At bigyan niyo po sila ng healthy na pangangatawan palagi, Lord God. Protect them from any sickness. Ganun din, Panginoon, yung mga batang krus, Panginoon, na nagkakasakit din ng lagnat, ubos, sipon, Panginoon. I pray, Lord God, that you protect them always, Lord, and keep them safe, Lord. We pray, Lord God, for our growing pains. Marami pong misunderstanding among our people. Na nawa ang aming pagkakaabalahan, Panginoon, ay paano kaluwalhatiin, sambahin, at ipangalat ang iyong pangaral. Hindi po problema namin dahil hindi nagkasundo sa isang laro. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo kami na i-handle yung parating na 200, Panginoon. Madami po yan. Wala po kaming wisdom para po harapin yan. Pero kayo po magbigay ng pabor sa amin sa MCB, sa district. Kayo po ang mag-protect sa amin sa mga outside force na papasok na hindi maganda at masamang loob. Kayo rin po mag-protect sa simbahan para lumago yung 200 na parating, Panginoon. We pray for our connecting events to be successful for your glory, evangelism for them to
know you more in a deeper level. We pray for discipleship in our church, that people will grow in you spiritually, Lord God. We pray, Lord God, that thank you for making us a missional church, that missions after missions will be fulfilled in the coming future, all for your glory. We pray for church planting in the future. We don't know how, we don't know when, we don't know where we will get the funds or anything, Lord God. We don't know where to start. Give us wisdom, Lord God. We niniklop tuhod kami, Panginoon, na kayo ang magbigay ng direksyon paano namin to gagawin. Lord God, we lift up to you Brother Vince Adviento. Bigyan mo po, Panginoon, ng kalakasan si Sister Mai at ang kanyang mga anak, Panginoon, sa pinagdadaanan nilang hirap ng kalooban. Dalangin namin na maraming salamat dahil nagagalaw niya na yung kanyang mga toes. Unti-unti na po yung recovery niya, and we want to see him run. We want to see him walk, Panginoon. And we will not stop praying until we see that miracle coming from you. And we will give thanks to you, Lord God, as a family, as a church. Even from mula ngayon pa lamang, Panginoon, nagpapasalamat na kami sa inyo. Lord, we pray for a fruitful worship night, na lahat po, Panginoon, ay mabless, lahat magpuri wholeheartedly sa inyo, Panginoon. Maintindihan nila why we have this gathering this coming Friday. It's not just to have fun, but to have fun in your spirit, Lord God, to feel your spirit, to be part of you. Lord, we pray for Trixie sa kanyang bagong trabaho, na blessing niyo po. Dalangin namin ng pabor, proteksyon, Panginoon, at ingatan niyo po siya sa pagpasok niya at pag-uwi. At ingatan niyo po siya sa kanyang workplace. We pray, Lord God, for Faith and Cyrus, grace and strength to finish all wedding preparations, Panginoon. At syempre, Panginoon, sa paglilipat ng bahay ni Sister Faith, I pray na kayo ang gumawa ng magandang transition, ma-ready lahat ng puso, at sa kanilang pagsasama, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na basbasan niyo nawa ang kanilang pagmamahalan at ang kanilang pag-ibigan, kanilang pagiging mag-asawa, Panginoon. Kayo po ang nag-author ng pag-ibig nila. Kayo rin ang mag-provide, mag-protect, Panginoon. Lord, we pray for your powerful presence to be felt even in the smallest detail po sa kasal. Lord, we pray for provision and protection din po para sa kanilang dalawang mag-asawa. Lord, we pray for Tyrone sa kanyang studies, sa kanyang good grades. We pray that continue to make him focus sa kanyang goal at make him a successful young man in the future. Bless him, Lord God. We pray for Allison sa kanyang school, sa kanyang health, sa kanyang continuous spiritual growth and sensitivity sa spirit niyo, Panginoon, sa kanyang pagli-lead, sa kanyang stability and fulfilling, Panginoon, lahat ng assignment na binibigay mo sa kanya. Lord, we pray for Zoe and Flair, Panginoon, praying for a clear head to learn, hear, and apply God's word for this week, and as well as for all of us as we fast. Lord, as we fast, may we not just feel the hunger pain of not having the usual food that we take, but the hunger for your presence, Panginoon. That's what we want to feel, Panginoon, yung hungry kami, Panginoon, sa presence niyo. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapala sa amin individually, bilang pamilya at bilang simbahan. Nawa, Panginoon, sa aming pag-iwalay ngayong gabi, kayo po, Panginoon, na magpala sa bawat isa. Lord, I pray that you bless them. I pray that you give them favor. I pray that you protect them. I pray all this in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Magandang gabi. Congratulations, you survived the 1 of 5, the first of the 5th. Buksan na po natin ang bintana
Ayan. Ayan. Sige po, buksan natin mga bintana tayo mag-picture-picture dahil pagdating ng mga 10 years from now, makikita mo to sa Facebook. Kasi mayroon tinatawag na ano yun, yung ang tawag doon sa Facebook, pagka memories. Ayan. Doon sa mga memories, makikita mo na noong 2025, payat ka pa. Kaya dapat magpapapicture tayo every time meron tayong gathering. Ayan, sige, ayusin lang muna natin to. Hello, Jaja. Nakatayo na naman ang buhok mo. Okay. Okay, B. Sama ka. Ikaw lang. Sama ka. Picture ka. Birthday mo na. May handaan. Okay. Dali. Tatampo si Sister Meaning. Okay. Ha? 1, 2, 3, and smile. There you go. God bless you guys. See you tomorrow night. Thank you. Good night. Good night. Everyone. Good night po. Good night. Good night, Ebang. Good night. Good night. Good night. Yes, video. Good night, guys. God bless you.